Tayo po ay mag-opening prayer. Tayo ay pumikit muli at tayo tumungo. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy namin kayong dinadakila, niluluwalhati, sinasamba, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan, maliwanag mula sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po sa salita ninyo, sa Espiritu Santo na nagbibigay liwanag at palaala, unawa sa inyong mga salita para hindi masayang po ang aming mga effort, hindi masayang po ang aming presensya sa loob ng bahay-sambahan, tunay kayong naluluwalhati. Nawa nga po, Ama, ang anumang gawa ng diablo ay hindi magtagumpay at hindi siya makakuha ng anumang katuwaan sa sino man sa amin. Alam ng bagay patuloy na makita hanggang sa matapos mula sa simula ang isip, puso at damdamin ng bawat isa ay nakafocus, nakakonsentrate sa pagpupuri, pagluluwalhati sa inyo ng mga mensahe ng mga awitin, mensahe ng mga salita nyo sa pag-aaral, Panginoon, ay tunay na i-absorb at tanggapin ng inyong mga anak at ito'y panalangin na may pamuhay. At patuloy, Panginoon, umaasama kami na magiging isang muling dahilan ng patuloy na paglago, paglalim at paghusay ng inyong mga anak sa pananampalataya at sa paglilingkod. Ang hapong ito, sa lahat ng aming gagawin, ang mga mensaheng idudulog ito. At ang mga nasa online, Panginoon, kung meron man, ay pagpala niyo rin po sila, gaya ng pagpapala niyo po dito sa amin sa loob. Bless po, Ama, ang bawat isa mula sa mga bata hanggang sa katatandaan sa aming lahat. Salamat po ng marami itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, tayo po. At tawagin natin muna dito ang ating song leader para po sa ating takdong awitin. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay, so tayo po muli ay aawit sa Panginoon. Ang bawat isa po ba ay handa na? Amen. Tayo po ay tumayo. At sabayan po natin ang ating pag-awit ngayong hapong ito. Una po natin awitin yung God will take care of you. Okay, first verse po tayo. Page 253. 53. Okay. Okay, awitin po natin. First verse. Be not dismayed. Amen. First verse. Ready? Sing. Be not dismayed, whatever betide, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. That's right. God will take care of you. Through every day or all the way, He will take care of you. Take care of you. God will take care of you. Second verse. 2 days of toss when heart that fail, God will take care of you. When danger spears your fat sail, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Third verse, po. All you may need, He will provide. God will take care of you. Nothing you ask will be denied. God will take care of you.
God will, that's right, through every day or all the way, He will take care of you. God will take care of you. Last verse po. No matter what may be the test, God will take care of you. That's right. Lean weary one upon His breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Amen. God will take care of you. Amen. Second song po natin ngayong hapong ito. Yan. Count your blessings. Para yan sa next year natin. God will take care of you. Para sa 2020, count your blessings. Page 52. Pagpapala ng Diyos ay bilangin. First verse, ready, sing. Let billows you are tempest tossed. When you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, amen. And it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God. Right side. Are you ever burdened with a load of care? Does the cross seem heavy you are called to? Left side. Amen. And you will be singing as the days go by. Lahat po tayo. Amen. Count your blessings. Your blessings, see what God hath done. Count your blessings. Name them one by one. Count your many blessings, see what God. Young people, with their lands and gold, think that Christ has promised. Fathers and mothers, count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home. Lahat po tayo. Amen. Name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings. Last verse po. Young people, young pillars. Amen. Do not be discouraged over mothers and fathers. Angel will attend, help and comfort, give you to your journeys. Lahat po tayo. Amen. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Amen. Pagpapala niya ay bilangin. At para po sa ating third and last song ngayong hapong ito, yan. Awitin naman natin yung Make Me a Blessing. Page 54. Ayan. Malapit lang po yan sa Count Your Blessings. May Jesus shine. First verse po tayo.
Nawa ang bawat isa ang patuloy na maging pagpapala sa darating na 2021. First verse. Ready, out in the highways, sing. Out in the highways and byways of life, many are weary and sad. Carry the sunshine where darkness is rife, making the sorrowing glad. Make me a blessing, that's right, a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior. Amen, I pray. Make me a blessing to someone today. Tell the sweet story of Christ and His love. Tell of His power to forgive. Others will trust Him if only you prove through every moment you live. Make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Last verse po. Give us what's given to you in your need. Love us, the Master loved you. Be to the helpless a helper indeed. Unto your mission be true. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. One last time po. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Amen. Maraming salamat. Amen. Make me a blessing. Mga kapatid, yun ba i-desire natin? Amen. Ano ho? Desire natin na tayo po'y maging blessing. Ano? So, share natin mga kapatid ang blessing na ating naranasan mula sa Panginoon. So, sa pamamagitan po ng pagpapasalamat, ay ating pong ibahagi sa bawat isa. Sige po. Praising time po tayo. 4 po na sunod-sunod. Po muna. Bago ko ipasa. Yan. Yan po. Ako po yung unang-unang papasalamat bago po sa inyo. At talagang kailangan i-practice ayon sa Bible ang pasalamat. Amen. At ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat bago maligtas at ngayong ligtas na ay ang Diyos ay gumawa sa aking buhay. Amen. 2014 po yung naligtas at 6 years sa ministry. Ano po? Amen. At malaking pasasalamat sa Panginoon at naroroon na ang Diyos talagang gumawa sapagkat Yes. di lubos akalain na mula sa malayong lugar ay dito dinala ng Panginoon, dito maging member sa iglesia na matuwid. Amen. Meron paninindigan ng nangunguna. Salamat po sa Amen. pastor na siya pong
nag-guide sa pananampalataya. Naroon ngayon ay mayroong ng backbone para po ituro din ang mga natututunan mula sa kanyang salita. Una higit sa lahat ay ang napaka-basic, napakasarap ibahagi ang tungkol po sa kaligtasan. Yes, amen. Kaya ako po ay papasalamat at matagal-tagal na pong nagbabahagi patungkol po sa Ebanghelyo at talagang di mo may paliwanag ang saya pagka ang mga binabahagi na mo nagre-response ng ayos, nandun na sila nakikinig, lalo na kung mahal mo sa buhay. So ngayon po ay laking pasalamat ko sa Panginoon sapagkat ang aking daddy po ay aking nasasaksihan na Bible study at maganda po ang kanyang response. Siya po ay tumutugon at nawa ay tunay na kumikilos ang Panginoon sa kanyang buhay. At maging pag Sabado ay meron mga bigla ang iniimbita ang mga na-invite mo, sila mismo nag-iimbita. Nandun ang pag sumusunod sila sa profession ay talagang nakakatuwa. At marahil ay kung bakit gusto ding pumasok at bakit ay tinawag sa ministry ay dahil po ay sa ganoong passion na meron po sa biyaya ng Panginoon. At ako ay nagpapasalamat sapagkat wala pong masyadong strain or restraint pagdating po doon sa decision ko na mag full-time. Amen. So, last week po ako ay nagpaalam sa akin, nagpaalam. So, iba po ang nagpaalam kasi pagka nagpaalam ka, paano kung hindi sila pumayag din? So, ang proseso po, sistema ang aking ginawa, nagpaalam, sinabi ko, nandun yung definiteness na ako po ipapasok talaga. Whether you like it or not. Amen. So, ayun po. To make the short story shorter. Ayan na po. Bagamat, sabi na, yung pala po yan. Bagamat, medyo pero at the end po, sabi niya, sige anak, as long as kaya mo at yan ang gusto mo. Amen. Amen. Praise the Lord. So, masaya po. Salamat dun sa biyaya ng Panginoon na maluwag, nandun yung wala gaanong walang banta, walang hila mula sa mga loved ones nandun supportin na. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Amen. Sa puso na binigay niya sa kanila. Amen. At nakaka-excite po kung ano man po ang gagawin ng Panginoon sa aking buhay. Siya po ang hahayaan ko, ang Panginoon. Amen. At na-excite na lamang po ako sa kung ano pong plano ng Diyos sa aking buhay. Salamat po na marami sa Panginoon, papuri sa Kanya. Amen. Salamat sa Diyos, Kakatuwa, talagang nakakapalakpak ng tenga, na marinig ang mga ganyang bagay, blessing, na muli ay nadagdagan, ang mga manggagawa ng Diyos in a full-time ministry. Amen. Welcome, Brother Paul. Ayan. At next po, sinong susunod na papasalamat sa Panginoon? Si Peter. Ang kabiyak ni Paul. Ayan, ito din. Sa dito. Amen. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy na nagigit sa lahat sa kaligtasan na kailan naman hindi mawala. Amen. Sa patuloy na buhay, na patuloy pang binubuhay. Salamat din po sa Panginoon salamat din po sa Panginoon sa mga ministries, sa choir, patuloy na nagtatapatan, sa First Fruit, nawa ay mapagtatagumpayanan. At salamat din po sa Panginoon sa mga Bible studies tuwing Sabado na ngayon nga po ay nakasama. Amen. Sa mga Bible studies po sa Pulo, maging din po sa online. Misi po ng Senior High. Salamat po sa Panginoon sa
Yan, salamat din po sa Panginoon sa financial, sa pang-araw-araw na pangailangan, at sa pag-iingat sa akin pong mga mahal sa buhay. Salamat po sa Panginoon sa lahat-lahat. Amen. Okay. Ating soon to be. Ano? Sana si Brother Cedric, ano? Hello. Yan, so isa pa. Brother Pido. Joke lang. Ayun, salamat po sa biyaya ng Panginoon. Salamat at napagpasalamat. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Tunay na walang dahilan upang hindi tumayo sa pagpapasalamat. Salamat kasi nandun yung patuloy na biyaya ng Panginoon sa araw-araw, sa pag-iingat. Talagang sa amin kasi medyo mahigpit. Ewan ko, ang daming uli ng pulis. Pero ako naman medyo may matigas ang ulo ay di nahuhuli. Kasalamat sa biyaya ng Panginoon sa kanyang patuloy pa rin provision. Salamat at nandun na wala sa ating nagpa-positive, ano? Talagang biyaya ng Panginoon. Nandun yung protection ng Panginoon sa iglesia. Amen. At salamat din sa ating pastor na sa patuloy na paalala sa mensahe kanina. Tunay Amen. Na ang salita ng Diyos ay may waga at nandun yung sa pagsunod mo, ano, hindi naman magbibigay, bagay ipansin ko lang, hindi magbibigay ang Panginoon ng utos na siya ay walang katulad ng sick keepers, ano, meron agad na ito ay dadagdag sa atin. Bagay hindi siya umuutos ng walang kapalit na blessing. Ano, bagamat din naman yun ang habol, pero wala, napansin ko lang sa mga ilang talata. Salamat sa biyaya ng Panginoon at tunay ang kanyang salita, tunay ang kanyang paggawa sa atin sa bawat isa. Salamat sa mga kapatiran na patuloy na nagiging hamon. Ano, salamat at nandun yung kumbagay majority naman, ano, ay talagang makakita mo ng blessing sa bawat isa. Kaya salamat at nandun yung patuloy na kanyang biyaya sa akin. At salamat din sa inay na nagiging blessing sa akin, spiritual and financial. Yan, salamat sa biyaya ng Panginoon kasi nandun na kumbaga ay basta, yun po. hindi ko mapaliwanag ay nandun na kami ay mas naging close. Ano, sa biyaya ng Panginoon. Salamat. Nagkakaisang espiritu, maging sa mga bata na patuloy na nakakahamon. Salamat. At kasi si Irene kasi kanina, sabi kasi ng umaga tayo bukas kasi para walang huli. Ay madaling araw pa lang. Salamat sa biyaya ng Panginoon kasi si Irene yung naunang nagising. At dahil sa pauli-uli, ay nagsaing na siya. Siya na yung nagsaing. Para, ano, kaya salamat at purihin ng Panginoon at nandun na, ayun, nakakatuwa mga ganung bagay. Simple pero nandun na kung makikita natin ay may biyaya, may paalala. Kaya salamat sa biyaya ng Panginoon sa mga paggawang iyon. Yun. Salamat po sa lahat-lahat. Amen. Salamat sa Diyos. Ano? Nakakatuwa. Okay. Yan, isa pa. Brother Jim. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon na natuloy sa kaligtasan, hindi po nawawala. At salamat po, natiyak na, yung nga po, langit. At salamat po na ay nabaptize po ako noong December 22, 2019. At naging kasali po sa relihing ito. At, opo. May isang taon na. Si Ashley po. Opo. Dalawa lang po. Yun po, nung una pa lang po, nung wala po ako dito, nananalangin po sa Panginoon na nakikita ko po yung mga youth, yung mga bata, yung mga ibang reliyon na akin pong nanalangin po sa Panginoon na maging ganun din po ako na maglingkod sa Panginoon. Amen. Pero yung panalangin ko po ay dinidig ng Panginoon at mas nilagay po at dinala po sa tunay na reliyon. Amen. At tunay ko pong at lubos na kinagagalak po yun at pinapasalamat sa Panginoon. Salamat po dahil, yun nga po, dahil naging kaisa po dito na
At yun Amen. po, nabigyan po ng marami pong privilege na magkaroon po ng ministry kahit di po maayos. ako po yung di maayos. Salamat po sa pagtsatsaga sa akin. Yun po, nagpapasalamat po sa bawat kapatiran, lalong-lalo na po kay Cedric, tsaka kay Kuya Topper na Praise the Lord. Yun po, nagpapasalamat po ako yun po dahil dati pong hinahikayat at ngayon po yung nakakaakay na rin po. Amen. Yes, amen. At nagpapasalamat po dahil yun po nakapag-share na po sa online ng kaligtasan po. At may nakikitaan pong mga bisita na nandoon po yung kanilang consistency na umaten at makinig na Amen. bawat tinatanong po namin ay maganda po ang kanilang response na aming po lubos na masaya kami. Yun po. Amen. Yun po, salamat po sa Panginoon sa pagbibigay ng knowledge at confidence sa pagbabahagi. Amen. At salamat po sa pastor sa kanya pong pamilya. Amen. Siya po kay Ate Tin sa pagtitiba. Tinuro. Salamat po sa provision at chances na patuloy pong binibigay kahit di po arapat dapat. Salamat po sa Amen. pag-provide niya po ng aming pangangailangan sa araw-araw. Salamat po sa pag-iingat po sa aming pamilya. At yun po, dahil po nakauwi na po ang inay ng ligtas. At Amen. At ako po'y nagpapasalamat at aking pong patuloy na dinadalangin sa araw-araw na sila po'y aking maakay dito. Amen. Yun po. Salamat po sa lahat-lahat. Salamat po. Amen. Okay, so matapos po ang mga hamon, nating narinig sa mga pagpapasalamat, atin naman din pakinggan ang ating po mga special numbers. 3 pong sunod-sunod. Sino una? Okay, si Tap. Sino sunod? Okay, so nasabi na daw po yung mga sunod-sunod. Sige, dito po yung 3. Pasok mo na lang yung ganda. Baba mo yung face mask mo, baby. Yan. Kaya, igay. Ano ang simula niya? Simula. Ano simula? Ano? Ano ang simula? Nakalimutan ko nga. Tila kay taling magpasalamat sa Diyos sa mga pagpapalang lagi niyang kaloob. Ngunit kung may dusa at may kalungkutan, tila ba kay hirap lang siya'y pasalamatan. Tila ba kahirap magbigay ng papuri kung mga kabiguan na daramang lagi. Natitirang pag-asa'y tila ba maglalaho sa nadaramang paghihirap ng
araw ay darating. Luha sa mga mata'y kanyang papahiring. Paghihirap ng puso'y kanyang papawiin. Sa lahat ng sandali, siya'y pasalamata. Sa buhay man may tagumpay o may kabiguan. Pangako ng Diyos ay lagi mong pahawakan. Di niya tayo iiwan o pababayaan. Ngunit ang pangako niya, huwag kang maninindig. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luha sa mga mata'y kanyang papahiring. Paghihirap ng puso'y kanyang papawiin. Ngunit ang pangako niya, huwag kang maninim. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Luha sa mga mata, kanyang papahiring. Paghihirap ng puso, kanyang papawiin. Paghihirap ng puso, kanyang papawiin. Paghihirap ng puso, kanyang papawiin. Sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itatanyag. Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa?
pagkakataon at humina ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Trayo, di ba? Apat po, di ka? Ay, tatlo ka lang? Hindi. Ano, children pala. Sinabi na sa inyo, ba't di pa kayo natayo aga? Angela, ikaw nag-send sa akin? Hoy, Angela, ikaw nag-send sa akin? Fresh ang number niyo? Hindi. Wala kasi nasend sa akin na. Ha? Wala. Yan o. Tangi kong kaligtasan. Sundalo ng Diyos na sinend mo sa akin. Patingin ako. Pero mo kami isang kopya. Wala kang binibigay sa akin kopya. Thank you. Tama na ako. Taas. Bakit kailangan mag-pray? Ang tanong ko kay Mami. Bakit kailangan mag-pray? Ang tanong ko kay Daddy. Marami raw ang blessings na darating. Ito ang sagot nila sa akin. Kapag ika'y takot sa dilim, nangangamba ang damdamin, nangangatog ang tuhod mo, panalangin ang kailangan mo. Bakit kailangan mag-pray? Ang tanong ko kay Mami. Bakit kailangan mag-pray? Ang tanong ko kay Daddy. Marami raw ang blessings na darating. Ito ang sagot nila sa akin. Kapag ika'y nakakasakit, mga kalaro'y nagkakagaling. Kapag lunas ang hanap mo, panalangin ang kailangan mo. Bakit kailangan mag-pray? Ang tanong ko kay Mami. Bakit kailangan mag-pray? Ang tanong ko kay Daddy. Marami raw ang blessings na darating.
ikaw ang sagot nila sa akin. Tayo'y kailangan mag-pray, ang sabi ni Mami, Tayo'y kailangan mag-pray, ang sabi ni Daddy, marami mga blessings na darating. Buong pamilya pagpapalain. Amen. So, nakakatuwa naman ang mga mensahe ng mga awitin nating narinig. So, hamon po yan sa bawat isa, na ang mga pamilyahan ay talagang buhay na po ang pananalangin. Ito po ang way ng Panginoon para po i-bless ang buong pamilya. So, sige po, patuloy tayo sa ating praising time. 4 po uli. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon at ngayon po ay tayo ay huling linggo po ng 2020. Salamat po sa biyaya ng Panginoon at tayo po ay nadito natagpuan sa bahay-sambahan. Salamat po sa kaligtasan na di nawawala. Salamat po sa biyaya na talagang napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. At tayo mapalad at tayo ay nakaunawa. Sabi nga ni Williard sa akin Inay, ba't gang iba'y kahirap umunawi? Kadali-dali namang unawain ng kaligtasan. Kaya salamat po sa biyayang iyon na siya'y munting bata ay nandun ang pagtatanong niya. Nandun ang kanyang kaisipan. Amen. Maging sa pagdating sa giving. Salamat po sa Panginoon at nadoon na siya ay natuturuan. At tunay na napakasarap ho magkwentuhan pagka kami na ho magkakasama. Wag lang masisingitan ng mga ibang kasama namin sa bahay. Kaya purihin po ang Panginoon sa biyaya po talaga niya sa amin. At salamat po sa pagpapatuloy, bagamat talagang ang pagtitiis ay na doon. Salamat sa biyayang iyon na talagang napakabuti ng Panginoon sa amin. Yes. Na Amen. Talagang hindi ko mawari sa aking hindi ko maipaliwanag ng ayos, pero purihin po talaga ang Panginoon. Yes, salamat sa mga mensahe. Salamat sa kanyang salita na patuloy na napagbubulay-bulayan. Amen. Salamat sa pastor, sa kanyang pamilya, sa mga workers, at sa lahat ng mga kapatiran na nagiging hamon. At yung mga nakakatuwa talaga na makita na nagpapatuloy, bagamat nandyan ang pandemic, mahigpit ang panahon. Ang mga bata ay sa amin ay talagang, ang mga bata ay hinuhuli. Pero salamat sa kanina at umulan, panatag ang kalooban na umalis na walang manghuhuli at malakas ang ulan. Kaya salamat sa maraming biyaya ng Panginoon. Amen. Okay, next po. Ako po'y patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon, nagpapasalamat sa Panginoon sa unang-una na sa buhay na patuloy na ipinapahiram. Amen. Tunay na hindi nakakasawang ipagpasalamat sa Panginoon dahil kailanman na hindi nagsawa ang Panginoong magpahiram ng buhay sa atin kahit hindi tayo deserving na bigyan pa ng chance. Salamat din sa Panginoon sa kaligtasan na hindi nawawala. Salamat sa Sunday School na tunay na kung Lordship Salvation ay walang masisave na tao. Yun. Salamat dahil through by grace, through faith, ang kaligtasan. Salamat din sa Panginoon sa kalakasan ng lupang katawan sa lola na doon yung madaling araw pa lang ay gayak na, nagiintay na ng sundo. Salamat na doon ang willingness at katuwaan ng lola na maka-attend uli dito. Amen. Maging salamat din sa Panginoon sa kanyang mensahe nung Wednesday na doon na hindi dapat ikahiya ang pagpapasalamat sa Panginoon dahil yun, ang Panginoon ay na doon yung blessing niya, maliit man o malaki, dapat ay laging ipinagpapasalamat sa Panginoon. Maging salamat din sa kaninang mensahe na doon na nakakahamon yung mga bata na wala namang means of
yung pagkukuhanan ng pang-commitment, pero na doon yung natatapatan nila yung mga matatanda. So yun, nakakahamon, nakakabless. So salamat sa Panginoon doon sa mensahe niya kanina. Salamat sa paggawa niya. At maging salamat din sa patuloy pang ministry na ipinagkakaloob pa ng Panginoon sa akin. Maging salamat din sa pag-iingat sa tatay, sa trabaho. Amen. At salamat din sa Panginoon sa lahat-lahat pa ng kanyang biyaya. Amen. Praise the Lord. Next po. Yun, dito po, sa gitna. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi patapos na po ang 2020. Salamat po sa Panginoon Amen. sa pag-iingat niya sa taon na ito, kahit na po yun nga po, na minsan ito malikod ulit ako sa Panginoon. Salamat, pero sana sa 2021 iwag na ulit maulit. Amen. Salamat po sa Panginoon sa biyaya niya sa akin sa araw-araw. Salamat po sa Panginoon kasi nakasama po ulit ako sa first fruit. Amen. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa yun nga po na nakapag-share din po ako Amen. sa loved ones ko kasi hindi lang po lahat. Sana po ay sa pagbalik po ay makapag-share po ulit. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon kasi no Saturday po kasama ko po yung pinsan ko sa Bible study po namin mga seniors. Salamat po sa Amen. Panginoon. Salamat din po sa Panginoon kasi may patuloy pa rin po na Bible study kahit po online. Salamat. Amen. Salamat po sa Panginoon sa yun nga po. Salamat po sa Panginoon sa biyaya niya sa mga lola ko na yun nga po. Salamat sa Panginoon kasi malalakas pa po sila. Amen. Salamat po sa Panginoon sa lahat-lahat. Amen. Next po. Ako po ay nagpupulit po salamat sa Panginoon. Una sa kaligtasan na hindi nawawala. Salamat dahil hindi ito sa pagpili ng Diyos sa gusto niyang iligtas. Pero sapagkat tayo ay mahal ng Diyos, lahat ay maaaring maligtas kung ito ay may isusuko yung kanilang pananampalataya nung una. Salamat sa Panginoon dahil wala pong regalo, ay walang bayad yung kaligtasan. Amen. Libre. Libre. Yan. Wala pong bayad yung kaligtasan natin natanggap. At yun po yung pinaka-greatest gift natin natanggap nung tayo po Amen. ay naligtas. Naunawa natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Salamat sa Panginoon sa maraming chances na binigay sa akin ngayong 2020. Pagamat nandun yung kumbaga ay takot at hiya sa aking araw-araw na pupunta dito dahil sa mga consequences na aking nagawa. Still, yung kanyang biyaya at yung mga tao na ginagamit niya upang ako ay encourage at patuloy na itulak Amen. at i-push kung saan yung tama ay salamat sa Panginoon dahil ngayon 2020 ay ligtas buhay at hindi niya agad kinuha. Salamat sa biyayang iyon. Salamat din sa Panginoon sa pag-iingat sa aking magulang sa ibang bansa. Bagamat nandun yung kanyang pagka-homesick, talagang kumbaga madrama na kung anihin. Pero naiintindihan namin yung puso ng isang magulang na kung saan ay kumbaga ay kailangan ng arugado ng anak. Salamat dahil nandun yung kanyang pagtitiis sa amin, sa aming mga anak niya. Salamat din sa Panginoon dahil sa pagbibigay ng pag-iingat sa araw-araw sa kanya, maging sa aking mga mahal sa buhay. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sa mga ministry na bagamat nandun yung hindi dapat, walang kakayanan, hindi kayang gawin, still binibiyayaan pa rin. At patuloy niyang kumbaga ay sinusukat yung pananampalataya ng bawat isa. Salamat sa Panginoon sa mensahe ng pastor na patuloy talagang kumbaga ay tinatamaan at patuloy Amen. na nangungusap sa bawat isa maging sa akin. Salamat sa Panginoon sa madaming bagay, madaming kumbaga ay hindi kayang ipaliwanag na kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Salamat sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Okay, so dako muli tayo sa ating mga special numbers. Tatlo uli na Okay, tatlong special numbers po na sunod-sunod muli.
It's hard to see it now. You feel you're walking all alone, but He's there, no doubt. When the storm around you rages and you're tossed to and fro, when you're faced with life decisions, not sure which way to go, stand still and let God move. Standing still is hard to do. When you feel you have reached the end, He'll make a way for you. Stand still and let God move. The enemy surrounds you, and the walls are closing in. When the tide is swiftly rising, you wonder where He's been. Friend, there was a moment that His arms are reaching out. You can rest assured and be secure, 'cause it's moving right now. Stand still and let God move. Standing still is hard to do. When you feel you have reached the end, He'll make a way for you. Stand still and let God move. Stand still and let God move. Standing still is hard to do. When you feel you have reached the end, He'll make a way for you. Stand still and let God move. Stand still and let God move. And they don't take the tide. Stand still and let God move. Ang akin pong aawitin po ay araw at buwan.
tanglaw. Minsay di mo maibitaw ang kapit mo sa mundong ibabaw. Ngunit darating ang isang araw, pag-asa kay Jesus matatanaw. Dahil lungkot ay may hanggan, hindi niya hahayaang ika'y maiwan. Pagkat lagi siyang nariyan upang ika'y tulungan at gabayan. At muli tayong paalalahanan na araw ang kasunod ng buwan. Marating ang mga araw, tila liwanag ay di tumatanglaw. Waring di na makagalaw dahil takot ang nangingibabaw. Ngunit darating ang isang araw, pangako ni Jesus matatanaw. Dahil lungkot ay may hanggan, hindi niya hahayaang ika'y maiwan. Pagkat lagi siyang nariyan upang ika'y tulungan at gabayan. At muli tayong paalalahanan na araw ang kasunod. Tandaang hindi ka nag-iisa dahil mahal ka niya. Kaya't sa bawat patak ng iyong luha, alalahaning may pag-asa. Dahil lungkot ay may hanggan, hindi niya hahayaang ika'y maiwan. Pagkat lagi siyang nariyan upang ika'y tulungan at gabayan. At muli tayong paalalahanan na araw ang kasunod ng buwan. At muli tayong paalalahanan na araw ang kasunod ng buwan. At muli tayong paalalahanan na araw ang kasunod ng buwan. Tapet. Hindi, yung he still came. Amen, iba pa yun. Hindi, yung grupo niya ni Paul. Iba pa yun dun sa isang men. Dalawang men. Ha? So, dalawa ka ang men. Ha? Ha? So, may isa pa. Na men. Ano yan? Ano yan? O ito,
tabihan niyo si Jean. Ano pa? Isa doon. Amen. Okay, dumako po tayo sa ating paghahandog sa Panginoon. Okay? Tayo po ay manalangin. Ating lapit handog na likom.
Dakilang Diyos, muli ay kami pinagpapasalamat at nagpupuri sa inyo. O Diyos, inyo pong tanggapin ang mga handog na likom. Bless niyo po, Panginoon, sa gawain, maging sa pangangailangan po ng inyong mga manggagawa, sa pag-abot sa mga napakarami pang kaluluwa, sa pagsuporta, Panginoon, sa mga misyon. O Diyos, i-bless niyo po ito. At tunay na kayo din po ang patuloy na magbalik ng pagpapala ayon po sa ipinasya ng puso ng bawat isa kung paano naghandog ng mga Panginoon ay naroon din ang cheerfulness inyo pong nakita. Sa gayon ay tunay na ang lahat-lahat, Panginoon, ay para lamang sa inyong kaluwalhatian. Salamat po ng marami. Ito pa aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Sus. Amen. Okay, atin pong panoodin ang atin pong online choir. To die in Christ is not the end, though enter time on earth. The right to everlasting life is yours by second birth. Dear child of God, the Lord of life prepares your place above. No power on earth, not even there, can sever sovereign love, can sever sovereign love. Until your working days are done, your toil will be your task. Then you will sleep in Jesus Christ and enter promised rest. Dear child of God, the Lord of life prepares your place above. No power on earth, not even death, can sever sovereign love, can sever sovereign love. The one who trusts his soul to God, he never feared decay. Your darkest night will soon unveil the dawn of heaven's day. You need not fear the sting of death while here on earth you roam. For God has made the grave your friend to bring you safely home. Dear child of God, the Lord of life prepares your place above. No power on earth, not even death, can sever sovereign love, can sever sovereign love. No power on earth, not even death, can sever sovereign love. To die in Christ is not the end. Kundi yan po yung ating umpisa na ng pagpasok sa eternity, sa ipinirepair niyang place above
Ayon sa John chapter 14, verses 1 to 3. In my Father's house are many mansions. Praise the Lord. Ilan muna tayong reminder bago ang ating pag-aaral sa huling bahagi. Praise God, ano? Si Sister Agnes Sagbang ay nagpadala ng cheque para sa first fruit niya, 25,000 plus. Aba, may plus pa. By Sister Agnes. Okay, Sister, pakidagdag 25,000, Sister Agnes Sagbang. May nakalagay pang 3 tuldok tapos plus. Ibig sabihin nun, maaari pang madagdagan ba? Amen. At salamat din sa Diyos. Dahil kanina ay may nag-respond sa mensahe na sabi ko ay tignan niyo ang mga nilagay at baka hindi ika ngayon na iayon sa pananampalataya yung pagkukumit. May isang naglapit sa akin kanina at kung pwede daw i-edit doon yung kanyang first fruit. O sige, sabi ko, lagyan mo lang ng pirma doon sa dulo para may ebidensya na hindi gawa-gawa ng sino mang nagre-record yan, kundi yan ay pirmado mismo noong tao na nag-commit. Ano ho? So, tignan nyo mga kapatid. At baka naman na ginamit ng Panginoon o ginagamit o gagamitin ng Diyos yung mensahe natin para i-update, i-ayos, ilagay sa tama at higit sa lahat ay according to faith. Ano ho? Sabi po doon sa Romans 14:23, anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Ano ho? So, meron tayong chance na ating i-correct kung kinakailangan. Ano ho? Then, ang ating FBAS, yung mga member ng FBAS, ano ho? Ay ngayong December, yung hindi pa nakakabayad, ay padala kayo. Tsaka yung pang Friday, yung pang January, lalo magaling. Ano ho? So, si Brother Eddie ay nag-advance ng January to December ng 2021. Ano ho? So, nandiyan ba si Brother Eddie? Ronda? Ayun. Nag-advance siya. Kaya lang, hindi ko pa mapapick up dito kasi kinakalangang sabay-sabay yung mga magbabayad. Ano? Nang hindi pa nakakabayad ng December, ay lahat naman siguro ng member ng FBAS dito nakabayad ng November. December lang yung ang iba'y hindi. Ano? So, mas maganda kung maabot na ng January, lalo magaling. Ano? So, tignan natin kung mapapapick up this coming week. Next, yung sagip, January 8 pa ang resume ng ating seminar. Napakahalaga talaga ng seminar, ano? Bagamat paulit-ulit yan, kasi na-update yung reminders regarding po dun sa stages of healing. Kasi talagang pag walang reminders, walang follow-up, ay talagang medyo ang iba ay maaring pag nakaranas ng mga tinatawag na back tracing, yung crucial stage. Pag walang sariwang paalaala, doon sa stages of healing, ay baka ma-discourage. So, kinakailangan talaga yun. So, gayon po man, dahil nga ng mga okasyon, ay sila din po, January 8 lang sila available. Pero, meron ho ako diyang stock. Same price. Kaya lang walang free dahil ang free ay sa seminar lamang. Dahil pag seminar, hindi sa akin pwede bumili. Pag seminar, sa kanila lang bibili. At merong free. So, yung sa akin diyan ay same price. Pwede ho kayong mangutang kung wala kayong pambili sa ngayon. Kaya lang, dapat yung bayaran. Alam nyo kung bakit? Hindi kasi gagaling. Hindi magiging effective. May bulong ho yan, binulungan ko yan. Ang sabi ko doon ay gumaling kapag may bayad, lumala kapag walang bayad. Ganun ho yun. Kaya, hindi nyo ito maisahan. Gugulangan ninyo. Sabi nga, ilulukuhin mo, batang mental. So, nadyan po, nag-stack ako para po sa lahat ng mga user na kung wala man kayong cash sa kasalukuyan, kasi siyempre kinakailangan maibalik yung puhunan man lang. So, pwede ho kayong kumuha dyan kahit ilan. Ang aking nung stock din ay nasa 100 piraso. Siyempre, nabawasan na kasi may mga kumuha na. O, kung gusto nyo kumuha ng maramihan, na kung wala pa kayong pambayad, ayos lang, pero sinisigurado ko sa inyo, hindi yan effective pag hindi magbabayad. Yan sa palala. Kaya sinasabi ko yan.
Hindi niyan unang sasagipin yung mangungutang na hindi nagbabayad. Ang sasagipin niyan yung nagmamagandang loob na magpautang na umaasang babayaran. Amen? Ganyan lang yan. Okay. Mga kapatid, doble ingat pa rin tayo sa mga pakikisalamuhan natin. Kasi yung mga pinupuntahan ay baka mamaya yung pinupuntahan ninyo ay makasama sa contact tracing. Diba, lagi may pabalik na araw yan. May pabalik na araw yan. Ay nakasama ka doon, itatwa ka, tapos ititrace yan. Saan ka nakatira dito? Ay pati tayo pupuntahan. Siyempre, kung yan ay hindi natin mga kasamahan, ay hindi pwedeng sabihan ng gano'n. At kumbaga, parang hindi katanggap-tanggap na sasabihin mo gano'n na huwag mo na kaming idadamay kung magkaroon ng tracing, contact tracing. Kaya pinakamaganda, mag-ingat. Yung mga Bible study hanggat maaari, katulad ng ginagawa nila, Bible study sa online, doon na lang muna ipunin. At iisa rin naman ang paggawa ng Banal na Espiritu sa kanila, sila ay talagang maliwanagan sa gospel. At darating ang panahon na sila po ay talagang meron ng kakayanan, na talagang may biyaya ang Diyos sa kanila, then sige, kung talagang gusto nilang umaten, kahit meron ganito, papayagan natin, talagang kaisa na ng ating espiritu. Pero hanggat stranger pa ang dating nila, wag na muna tayong mag-invite. At wag na muna kayong masyado magpupunta doon. So, sa ngayon, maintenance na lang muna tayo. Yung multiplication natin, iasa na lang natin sa himala ng Diyos through online, so sa inyong pakikipag chat, text, sa pag-share ng gospel. So, yan po ang ating mga, ngayon lang naman yan. Kinakailangan kasi natin maging wise as a serpent, and harmless like a dove. Be wise as a serpent. Hindi sinabing as an old serpent, kasi si Satanas na yung old serpent. Okay, so tayo po ay dumako na sa ating huling bahagi ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Basahin ulit natin ang napapanahon at talagang kailangan na klase po ng talata at topic. Matthew chapter 6, verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pagpalain naman ng Diyos, patuloy ang kanyang mga salita. Manalangin tayo. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkain spiritual. Salamat po dito sa sinasabi ng inyong salita sa Jeremiah 3:15, ang inyong mga tinawag na pastor mula sa inyong mga puso ay tunay na mag-feed ng knowledge and understanding sa inyong mga tao. At ito nga, nangyayari po, salamat sa Banal na Espiritu, salamat sa Banal na Kasulatan. Talagang kami po may kapayapaan na tanggapin at ipamuhay ang mga aral nito sapagkat ito'y katotohanan at kami ang saksi na ito nga po ay katotohanan. Panginoon, pagpalain niyo po ang mga nasa online, pagpalain niyo po kaming lahat, pagpalain niyo mga bata at tagapagturo. Salamat po ng marami itong aming dalangin sa dakilang pangalan ng Jesus. Amen. Okay, tayo mga po, salamat sa inyo. At yung paksa ay ways to put God first in our lives. Bilang introduction natin kanina umaga, yan pong seek ye first, the kingdom of God ay isang command from our Savior, from our sovereign Lord, at hindi po yan optional. Since tayo naman ay mayroong free will, ay pag sinuway natin, mamumuhay tayo sa tinatawag na kasalanan or disobedience o pagiging disobedient. Then yan po ay kondisyon ng Diyos para sa Christian life natin na tayo po ay mabless niya, mabigyan ng favor. Kaya hindi po obstacle yan. Huwag niyong iisipin hadlang na unahin ang kalooban ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, ang katwiran ng Diyos para tayo po ay mapagpala niya. Sapagkat ang sabi niya, and all these things. So matapos sabihin yung, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. So condition po yan, shall be added unto you. Then ito po ay konklusyon ng Diyos. Tapos na po ang pag-a-analyze ng sitwasyon, nag-conclude na ang Panginoon. Kaya, no more objection. Amen? No more opposition. So, kinakailangan na lang nating magbow, tayo ay sumunod sa Kanya. Okay, so ang ating ang ating first main point kanina is regarding letter F stands for faith. Our faith must grow.
must grow and be matured in the faith. So, ikalawa, ngayon pong hapon, pupuntahan natin ang ating ikalawang main point stand sa word na sa letter I. Kasi yan nga po yung acronym ng first. Letter I stand for inspired. The word inspired. Be inspired by the graciousness of our Heavenly Father. Ito yung isa sa ikalawa sa ways paano natin mauuna ang Diyos sa ating buhay. Ma-inspired tayo ng graciousness ng Diyos. Hindi ho madamot at hindi po liko ang ating Diyos na susundin at kinikilalang hari sa kaharian ng Diyos. Siya po'y gracious God. Amen? Dapat ma-inspired po tayo dyan. Pag sinabing inspired, yan po ay encouraged. Yan po ay excited, energetic, enthusiastic. Yan po ang mga taong inspired. Di ba? Sa simpleng ilustrasyon, yung mga pagsintang purot ng mga lalaki at babae na mayroong napupusuan ay ang kanilang mga pautot na katwiran ay inspirasyon daw yan sa pag-aaral. Ano ho? Inspirasyon daw. Kaya siglang-sigla. Excited pumasok kahit wala namang pasok. Di ba? Inspired siya sa pagpasok eh. Inspired kasi gusto niyang makita eh. Oo, talagang kahit masama ang lasa niya at nahihilo, ipapasok yan. Inspired kasi siya. Amen? Merong kakaibang puwersa sa kanyang puso't damdamin at isip. Hahamakin ang lahat. Kasi inspired siya eh. Amen? Pero dapat pagdating sa Panginoon, yung ating pinag-uusapang ito, iukol natin sa Diyos ang inspirasyon. At ang Diyos na ito, kung tawagin natin, ay gracious God. Dito po sa ating text ng chapter 6 ng Matthew. Nagkakaintindihan mga kapatid. Alam mo kung ating Diyos ay malupit, kung ating Diyos ay namimili, kung ang ating Diyos ay sadista, ay nakakatamad sa kaharian na yan. Nakakatamad sa kaharian na yan. Ano? Nakakatamad ang haring iyan. Pero pagka ganito klase ang hari sa context ng chapter 6, mga kapatid, nakaka-inspired na unahin ang Diyos na ito ng kanyang kaharian. Number 1, the grace of sonship. Yung graciousness ng ating Heavenly Father ay yung grace of sonship or salvation. Tignan po, 12 beses inulit sa chapter 6 ang salitang your Father, thy Father, your Heavenly Father. At alam naman natin mga kapatid na grace yan ng Diyos na tayo ay kanyang bigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Grace yan. Wala tayong pinaghirapan dyan. At hindi tayo worthy. Kaya nga, grace para sa mga undeserved. Salamat sa Diyos. No? Tignan nyo sa verse 1. So in chapter 6, makikita nyo diyan, agad ang introduction. Take heed that you do not your alms before men to be seen of them. Otherwise, you have no reward of your Father which is in heaven. Alam mo, ipinapakita dyan na tayo anak niya. Na tayo anak ng Diyos. Doon pa lamang sa puntos na yun, ang laki na ng biyaya. Dakila na ang biyaya. Ipinapakita na dyan yung naunang graciousness ng Diyos sa atin na tayo tawagin niyang mga anak. Diba? Sa 1 John 3 verse 1, ganun na lamang ang pag-appreciate ni John. Ano sabi doon? Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us that we should be called the sons of God. Aba, maging anak ka ng Diyos. Yung dati, anak tayo ng dyablo. Dati, anak tayo ng dyablo, patungo tayo sa apoy ng impyerno. Sapagkat ang dyablo ang siyang dahilan kung bakit lumikha ang Diyos ng impyerno. At tayo po ay nadamay. Nalipat ang ating relasyon sa Kanya. At salamat sa Diyos, pumunta siya dito upang ibalik ang relasyon sa Kanya. At tayo ay naging anak niya, sabi sa John 1, verse 12, and Galatia chapter 3, verse 26, hindi nagkakamali, by faith, tayo ay naging anak ng Diyos. And that is grace, sabi na Efeso 2:8 hanggang 9. Ano? Wala tayong bahagi doon. Pag sinabing grace ang sonship, ang salvation natin, wala tayong bahagi. Kaya sana sa ating mga ginagawang pag-aaral sa Sunday School, maliwanagan ninyo yung mga tamang paggamit ng mga term. Yung mga salitang susuko mo ang buhay mo, mahirap yan. Sala yan. Hindi yan for sinner, hindi yan for salvation, hindi yan for sonship.
Sapagat sa salvation, siya ang nagsuko ng buhay, siya ang nagbigay ng buhay para tayo'y mabuhay. Ha? Kaya grace yan, mga kapatid. Ha? Maging maliwanag po sa atin yan. Yung grace of sonship ang nagbigay sa atin ng rights and privilege to be in His kingdom or service. Ano? Kasi ang paglingkod sa kanyang kaharian, exclusive lang sa mga taga-roon, sa kaharian ng Diyos, sa mga anak ng hari, sa mga anak ng Diyos. Yung mga sinner, ang kailangan nila lang gospel, maunawaan, marinig ang gospel at sumampalataya. Hanggang dun lang. Kahit sila ay gumaya sa atin na naglilingkod, pa-imperno pa rin sila. Kahit nga to the extent na talikuran nila lahat ng kasalanan, pa-imperno pa rin sila kasi sila ay sinner pa din. Tayo po ay forgiven. At tayo po may relasyon sa Diyos sa langit at tinatawag niya tayong anak at siya ang ating heavenly Father. So yun po ang naging dahilan kung bakit tayo ngayon ay engaged in the role sa kingdom of God. Exclusive po para sa atin yon. Maliwanag ba mga kapatid? Kaya napaka-gracious ng Diyos. Kaya dapat inspired tayo pambihira. Sa secular, para ka ma-enroll, para ka ma-engage, para ka matanggap doon sa mga sikat na mga organisasyon o agency o kumpanya, meron silang mga requirement na napaka bibigat. Pag hindi mo nakuha ang ganitong kurso, at iba ang kurso mo, sorry ka na lang. Ano? At minsan may mga backer pa yan. Eh samantalang sa atin, simple lang. No? Ayon sa, kung hindi lang natin na ipagpatuloy kanina sa Sunday School yung nasa baba pa na paliwanag. Sa tindi ng pagmamahal ng Diyos sa atin, sinimplified niya ang way of salvation para kahit sinong taong walang pinag-aralan, maintindihan niya ang kaligtasan. Kaya yan si Willard, ganun na lamang ang kanyang pagtataka. Inay, bakit napakasimple naman ang kaligtasan? Kahit bata maintindihan niya kasi wala kang gagawin. Just receive the gospel. Believe the gospel. Yun lang eh. Bakit hindi maintindihan nila? Kinukomplicate kasi nila. Yan ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 11 sa verse 3 and verse 4 na sinisira ni Satanas ang isipan ng tao mula sa simplicity ng gospel. So, purihin ang Diyos. Dapat ma-inspired tayo. Napakabuti, napaka-gracious, napaka-mapagbiyaya ng Diyos na tinatawag nating hari sa kaharian ng Diyos. Kaya hindi lugi, hindi kawalan, hindi nakakapanghinayang at hindi dapat manghimagod maglingkod sa kaharian ng Diyos sapagkat sabi nga kanina ng isang nagpapasalamat ay napansin niya sa lahat ng mga utos ng Diyos sa kanyang mga anak, lagi pong mayroong back-up at reward. Ang Diyos mismo. Matthew chapter 28, di ba? Sa verse 19 and 20, ano sabi sa verse 20? And lo, I am with you. Ano sabi ng Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Di ba? Reward. Yung presence niya daroon. Mga kapatid, napaka-gracious ng Diyos na ito. Hindi ka malulugi, hindi ka mawawalan. Kaya kung pagtapatan mo ang mga commitment mo, ang iyong mga pangako sa Diyos, hindi ka malulugi. Hindi siya papayag na mas magaling ka sa Diyos, na mas mahusay ka, mas matapat ka, mas galante ka kaysa Diyos. Hindi siya papayag. Multiple ng Diyos ang pagtatapat mo sa Kanya. Gracious ito mga kapatid, kaya hindi nakakapanghinayang. Ha? So yung mga hanggang ngayon ay kuripot pa rin, madamot pa rin, at kontrolado pa rin, may reservation pa din, hindi pa naiintindihan, hindi pa nag-go-grow sa faith yan. At hindi pa na-inspired sa graciousness of God. Kasi pag inspired ka talaga, bibigay mo, todo mo talaga eh. Amen? Kaya nga itong si Pablo, inspired na inspired yan eh. Sabi sa 1 Corinthians 15:58, di ba? Always abounding in the works of the Lord. Tapos Galatia sa Gawa kapitulo 24, at talagang kahit buhay niya, ibibigay niya. Hindi niya itinuring na mahalaga ang kanyang sarili, ang kanyang buhay. Maganap lamang niya yung ministeryo tinanggap niya. Ang pagpapahayag ng ebanghelyo ng Panginoon Kristo. Inspired po siya mga kapatid. To the extent ibigay niya ang kanyang buhay. Ganyan yung mga taong inspired, gagawin ng lahat. At higit sa lahat, ang graciousness ng Diyos, dun muna
naunawaan natin at naranasan natin yung gift of sonship. Sana masabi rin natin yung sinabi ni Juan kung paano mag-appreciate ng sonship sa Diyos. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Anak ka ng Diyos. Anak ka ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Mga kapatid, solved na. Sabi nga ni David, the Lord is my shepherd. Pag sinabing shepherd, siya yung provider, siya yung pastor. I shall not want. Anong ibig sabihin? That's all I want. Satisfied na. Ano ha? Kaya, kung sa sugal, isinusugal mo na baka sakaling tumama ka, itotodo mo na ang pusta mo. Mga kapatid, wala kang katiyakan, pero pag sa Diyos, tiyak ka. At hindi pa sugal ang tawag dyan, scriptural. Yung ibigay mo at ipagkatiwala mo ang lahat sa Diyos, na ma-involve ka sa kaharian ng Diyos, unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang katwiran ng Diyos. Hindi yan sugal. Binigyan tayo ng certainty ng Panginoon, and all these things shall be added unto you. Ganyan ka-gracious ang Diyos. So yung grace of sonship, yan po yung ating pong pinaka-enrollment sa service. Yan po yung pinaka-entrance natin sa Kingdom of God. At pribilehiyong tayo ngayon ay enrolled na sa Kingdom of God, at ang hamon sa atin, utos sa atin, challenge sa atin mga kapatid. Ano ho? Put God first. Pero hindi yan magagawa agad-agad at nang may pagtatapat ng isang hindi nag-grow in the faith. Yung mga little faith lamang. At yung di inspired. Minsan, ang tao ay inspired ng ilang mga bagay. Nagsiselos ang Diyos, nasasaktan ang Diyos na, anak, meron pa bang dadakila sa grace of salvation para ma-inspired ka sa iba at hindi sa akin? Para yung oras mo at panahon mo, yung talent mo, yung lahat mo ay iyong ipagkatiwala doon, gugulin mo doon, ubusin mo doon, at ako, na source ng lahat ng bagay, creator ng lahat ng bagay, kaya ko mag-create ng anumang sitwasyon para lamang ma-meet ang need mo. Yet, hindi mo ko inuuna. Di ba? Ang mangyayari ay subtraction at hindi addition. And all this thing shall be subtracted from you. Kabaligtaran. Ikalawa, na graciousness ng Panginoon sa context. Verse 19 to 21, the grace of spiritual investment. Both, mga kapatid, sa kabilang buhay, sa judgment seat of Christ, at maging dito, yung reward na yan. No? Isipin mo, niligtas na tayo ng Diyos. Ini-engage pa niya tayo doon sa pribilehiyo at biyaya na tayo po ay ang ating effort, ang ating energy, ang lahat sa atin sa paglilingkod sa Kanya, hindi walang kabuluhan sapagkat yun po'y investment. Sabi niya tignan niyo po, sa verse 19, lay not up yourselves treasure upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasures is, there will your heart be also. Mga kapatid, dinidiscourage tayo na unahin ang sanlibutan. Ang earthly investment, ang earthly things, dinidiscourage tayo. May problema dyan. Na kinakalawang at may magnanakaw. Samantalang doon sa langit. Sure. Mga kapatid, kaya unahin natin. So sa pamamagitan po na ma-inspired tayo dito sa graciousness ng Diyos, ang una nga ay sa grace of sonship, ikalawa ay sa grace ng spiritual investment. Pag sinabing spiritual, hindi secular. Hindi earthly. At ito nga po yung langit, pag-iipon ng kayamanan sa langit, that is true service, true obedience sa kingdom of God. At ang sabi po diyan, wag dito sa lupa. Sapagkat hindi nyo mapaprioritize
ang kaharian ng Diyos kung nakafocus kayo sa mga bagay na panlupa. At yan po ang nangyayari, mga kapatid. Sana yung inyong mga ibinibigay sa Diyos na time, treasures, sa treasures kasama ang tithes, offering, mission, first fruit, at yung pong tinatawag na talent, sana hindi tip or leftover. Sana mga kapatid, fair, faithful, yung pong ating ibinibigay. Dahil hindi deserving ang Diyos ng leftover or second hand. Hindi siya deserving. Ano bang binigay sa atin ng Diyos para masave tayo? Anghel? Ang binigay niya kayang only begotten Son. Nakikinig ba kayo? Mga kapatid, sabi nga natin sa pag-a-analyze natin, hindi mo kinakailangan ibigay ang buhay mo sa Diyos para maligtas ka. Dahil ang katuruan ng Biblia, siya ang nagbigay ng buhay para maligtas tayo. Matapos tayong maligtas, sige, ibigay mo ang buhay mo sa Kanya sa paglilingkod, sa pamamagitan ng pag-uuna mo sa Kanya, sa Kanyang kaharian. Yun na yun. Pero never for salvation. Kundi para yun sa spiritual investment. At hindi naman natin kaya yan, mga kapatid. Kailangan pa rin natin ng strength from God para mauna natin at magawa natin yung spiritual investment na yan. It takes a growing faith. Mga kapatid, kasi hindi yan kayang gawin ng mga weak in the faith. Talagang sila ay by sight po sila, not by faith, by sight. Talagang gusto nila, literal silang may hawak at kita nila yung kanilang inaasahan na siyang ina-expect nila, inaakala lang magpe-preserve ng buhay at magpoprolong ng buhay nila dito sa lupa, magpe-prepare ng kanilang bukas dito sa lupa. No. Yan po'y para lamang sa mga hindi lumalakad sa pananampalataya, lumalakad yan sa paningin. At hindi na inspired sa graciousness ng Panginoon. Nagkakaintindihan tayo mga kapatid. Anong sabi sa Luke chapter 12? Ganyan nga ang mayaman sa kanyang sarili, pero hindi mayaman sa Diyos. Lumabas siya sa bibig ng Panginoon Kristo. Siya nagsalita ng parabolang yan sa Luke chapter 12, verses 15 pa baba. May mga taong mayaman sa sarili, pero hindi mayaman sa Diyos. So, wala silang spiritual investment. Ikaw, kapatid, kung sakaling bigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na bigyan ka ng ATM card, at the moment card, automatic transferring machine ba yan? Hindi ko alam. Halimbawa, ibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos, ito anak, kahit sa panaginip man lang, may ma-withdraw ka kaya? O baka pag nakalagay doon ay, ang lalabas ay, anong sinasabi pagka wala kang ma-withdraw? Cannot be processed. Bakit? Anong una? Dahil ng no available balance. Wala kang deposito. Yan ang sinasabing mayaman sa sarili pero poor sa Diyos. O anak, itong sunod na 10 taon na ito, gagamitin mo yung ininvest mo noong nakaraang mga taon. Ito ang card. Tignan natin kung sasapat hanggang 10 taon yung ka-withdraw mo. Meron kaya? Si Pablo, nagsabi siya, buhay pa lang siya, sabi niya, alam niya, pagharap niya doon, may ibibigay sa kanya. 2 Timothy chapter 4, verses 7 to 8. Sapagkat tapat yung banker doon, yung manager doon, bank manager. Mga kapatid. No? At si Pablo talaga, di ba, sa Pilipos ba yun, chapter 4, ay talagang, kung bakit natutuwa siya at kina-challenge niya, kino-comfort niya yung mga giver, yung mga missionary lover and supporter, ay para daw yun sa kanilang account. Para sa sarili ng account. Mag-abound yung account. Yung account nyo sa Heavenly Bank. No? Kasi anumang inyong ibinibigay sa offering box ng totoo, out of inspired heart,
doon sa graciousness ng Diyos. At yung mga works at services natin, mula yan sa ating puso, na inspired din ang Diyos na tayo po'y balikan ng favor. Dito, mga kapatid, hindi nababangkarote ang bangko. Hindi nababangkarote, hindi ho kayang, sabi dito, nananakaw, may sumisira. Doon, hindi. Sapagkat yun ay lugar ng walang korupsyon. Ano ho? Kaya, sana ma-inspired tayo, hindi walang kabuluhan. Hindi magiging kalugihan. Hindi magiging kawalan. Sabi ni Pablo, ako'y wala ng lahat ng mga bagay, pero meron ng lahat ng mga bagay. Gaya ng wala, pero meron ng lahat. Bakit? Akala mo lang wala. Kasi meron. Pero meron. Ano ibig sabihin nun? Ibinigay niya ng lahat eh. Parang ipinatabi lang niya sa Diyos. Naroon pa din at na doble pa at ang nature at glory mas gumanda at mas naging kahanga-hanga sapagkat nasa kamay ng Diyos. Kaya kayo mga kapatid, kayo mga magulang, kung may anak kayong tawagin ng Diyos sa pag-full-time ministry, matuwa kayo dahil magiging ginto yan sa pamilya ninyo. Dahilan niya para maging ang kamay ng Diyos ay i-bless kayo, ang pamilya ninyo. Ano ha? Kakatuwa kanina yung patutuan niya, nagpaalam ka na pala sa iyong daddy at naging positive siya. Sige anak, hanggat kaya mo. Ay, ang masama nito kapatid, yung kabiyak mo. Sabi niya, kabiyak daw niya eh. Ay kung saan ka naroon siya na, ay duroon. Kaya pag nag-announce ako dito, pagkatapos ng SEM na ito, 3 ang nag-full time. Hindi niya iwanan eh. At kung hindi man niya mag-full time, at least, kasama ni Kambal, kung siya may magtrabaho sa sekular, ay talagang backup yan. Mag-mission man yan, magkasama pa rin yung dalawang yan. Parang katulad namin ni Randy, hindi ako iniwanan yan ever since. Unang tungtong ko din sa San Jose, since 1991. Hanggang sa maging mission at maging organized, hindi ako iniwan ng taong yan. Ano? Kaya, purihin ng Panginoon. At ganun din, itong si maging Apostle Peter and Apostle Paul. Tapos, mahabol pa yung isang yun. Kasi kakaiba din ang espiritu ng batang yun eh. Ano? Iba yung aking ano sa kanya, yung aking vibration sa kanya. Ano ho? Ngayon, secularly, earthly speaking, ay baka ito'y inaasahan sa kanila. Mag-aon sa kanilang buhay, baka kanilang pamilya, sa kanilang kahirapan. Hindi dapat siyang pakialamat, hindi siya dapat i-encourage sa spiritual, sa ministry. Dapat siyang patuloy na sumuporta. Yun ay sa mga walang pananampalataya at mahina ang pananampalataya sa Diyos na katwiran. Dapat lalo siyang i-encourage dahil yan ang kasagutan. And all these things shall be added unto you. Unahin mo ang kalooban ng Diyos, ma-inspired ka sa Diyos. Diyos ang bahala. Yan si Pido, yung totoong inuulukan, ay hindi natin alam kung anong kalooban. Kalimitan sa mga tinatawag, talagang tumatanggihan. Sa unang pa, tignan sa banal na kasulatan, si Moses, mga tumanggihan eh. Ano? Si Jeremiah. Ang mga tinatawag kalimitan ay mga busy at mga tumatanggi. No? At ayaw talaga nila. Ako nga eh. Mga kapatid, talagang, sabagay, kakaiba yung sa akin. Yung sa akin ay, hindi pa ako tinatawag, sumunod na ako. Wala kaya ditong gano'n? Hindi pa tinatawag, sumunod na ako. Pero nung makuha ang property ito at itong building na ito, doon ako naliwanagan ng aking panawagan. Bakit ko nasabi? Ay talagang hindi sa pagalingan yan. Yan po ay by will of God. Oo, doon ako nagkaroon ng kapayapaan kasi maraming pagkakataon nag-a-attempt ako mag-quit. Dahil laging iniisip ko, hindi ako deserving. Sino baga ako? Pero, at tapos sasabihin ko pa, wala akong kakayanan. Pero bakit niya pinagtiwalaan tayo ng ganito? Diba? Anong ibig sabihin nun? Hindi sa pagalingan, hindi sa pahusayan, hindi sa pagmukha na mukhang pastor. Hindi. Nasa kalooban ng Diyos yan.
Yan ang kalooban ng Diyos. Basta magtiwala ka sa salita ng Diyos, yung mag-stick ka sa prinsipyo ng salita ng Diyos, patutunayan ng Diyos ang katotohanan niya sa buhay natin. Ano? At ganun din tayo mga kapatid, sa iglesia, sa buhay ng bawat isa. Sundan natin ang mga yapak na yan. At yan po ang prinsipyo, seek ye first the kingdom of God and His, not yours, righteousness. Ano po? So, actually, meron pa tayo pero wala tayong oras eh. Gift of sonship, grace of sonship, grace of spiritual investment. Itong dalawang to, enumeration na lang to. Grace of sustenance and supply. Ayon sa verse 33. Ang sabi, in all these things, siya po ang mag-sustain. Siya po ang magsusupply. Ano ho? And lastly, grace of success for tomorrow. Ang sabi niya, hayaan mo na ang bukas mabahala sa kanyang sarili. Basta ikaw, nasa kalooban ng Diyos, sure and secure ang bukas mo sa Panginoon. Kesa ikaw, hinuhuli mo ang Diyos, tinatawag ka na mag full time, ayaw mo pa, wala. Magsasayang ka lang ng oras, mabibigo ka lamang, at ikaw ay masasaktan lamang. Tayo po'y manalangin at tayo magsitayo. Banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin kayo sa maghapong pananambahan, tunay na inyong salita ang naging pagkain ng aming mga kaluluwa, ng aming pananampalataya. Nawa nga po kung paanong ang pagkain ay nagbibigay ng kalakas at kalusugan at paglago sa katawan, ganoon din po ang pagkain espiritual, ang inyong salita, sa pamagitan ng inspirasyon ng Banal na Espiritu, ng aming mga kaluluwa, ang aming mga espiritu, ang aming pananampalataya, ay mag-grow at ma-inspired po kami sa inyong graciousness, Panginoon, sa aming buhay. Para mangyari po na mauna namin kayo sa aming pong buhay, sa aming paglilingkod, ang inyong katwiran at inyong kaharian, Panginoon. Tunay na kakalungkot, maraming mga mananampalataya, kayo po ay second place, third place, at meron pong no place pa kayo sa buhay. Out of place kayo sa buhay ng maraming mga mananampalataya. Huwag nawang mangyari sa iglesyang ito na nakarinig ng hamon ngayon sa inyong salita. Bless you po ang mga nakaluhod. Bless you po ang mga nasa online na nag-response din ang seryoso ng totoo, Panginoon. Bless you po kaming lahat sa aming pong pansamantala ring paghiwa-hiwalay. Igawad niyo po mayamang basbas ang inyong bendisyon at ang inyong pag-iingat. Sa Wednesday, magkita-kita uli kami na may dahilan muli at inspired kami sa pagsamba at pagpasalamat sa inyo. Sa inyong lahat ng kapurihan, itong aming samot dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless you all. Tapos na po tayo.